Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang number 1 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Good morning sa mga pangga natin na laging nakatutok sa Energy FM. Parte po ako ng mga mahilig makinig sa umaga at parang hindi nakokompleto ang araw ko nang hindi naririnig ang boses mo. DJ Lindsay, gusto ko lamang pong humingi ng advice. Tinapos na po ng boyfriend ko ang aming relationship for 10 long years. Last month lamang po ito nangyari. Ang sabi niya, napagod siya. Ang sabi niya, nagsawa na raw siya sa routine naming dalawa. Live-in po kami for years sa bahay ng parents ko. Noong nakagraduate na po yung bunso niyang kapatid, saka po siya nakipaghiwalay sa akin. Tapos, the day after we broke up, inamin niya na fall na siya doon sa kasama niya sa trabaho. Minsan niya raw yung naisabay sa motor, papasok sa work nila. Ang sabi rin po niya sa akin, perfect wife material yung babae. Kasi ako, DJ Lindsay, aaminin ko, hindi pa po ako ready na magkaroon ng anak. Bilang breadwinner po ako ng pamilya namin. Pakiramdam ko po, napakarami ko pa pong gustong gawin. Pero ang sabi niya, parang hindi daw po nag-grow yung aming relationship. By the way, DJ Lindsay, I am now 25 years old. Habang siya naman po ay 27. Days after we broke up, he said na hahanapin niya lamang daw po yung kanyang sarili.
Ang sabi niya pa sa akin, mahal niya pa rin ako. Na kapag daw nagkabalikan kami, bubukod na raw kami sa parents ko. Up until now, pinanghahawakan ko pa rin po yung mga sinabi niya. Kaya ginagawa ko po yung best ko para po bumalik siya sa akin. Until last week, DJ Lindsay, nag-my day siya ng selfie niya with a girl na ang kita lamang po ay yung buhok at yung kilay ng babae. Hindi ko alam kung pinaniniwalaan ba ng ibang tao na kapatid niya raw yon, pero ako kasi ramdam ko na hindi. Hindi yon yung kapatid niya. Hanggang ngayon, umaasa pa rin po ako na babalik siya sa akin. Kahit wala na po kaming communication. Iniisip ko kasi baka inaayos niya lang yung sarili niya. Sobrang sakit po para sa akin na sa 10 taon, ganon-ganon lang kami magtatapos. Napakaraming plano po yung nabuo. Sobrang natatakot po ako ngayon at nag-overthink po ako. Kasi yung mga pangarap po namin na binuo, baka mamaya sa ibang babae niya na tuparin. DJ Lindsay, maraming salamat po sa mga magbibigay ng advice. Sobrang durog po ako ngayon. At hindi ko alam kung paano uusad. Ako nga po pala si Girlie. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Sabi dito, literal na pa-victim po or victim po ng paubaya. Ay, di siya pa-victim. Judger kayo. Hindi siya pa-victim talaga siya. Kayo talaga. Good morning muna kay Friendship Vance at sa lahat po ng mga nakatutok sa atin. By the way, we are so live on Facebook. I-check nyo po kami. Facebook.com/EnergyFM1067 and as well as yung aking pong page. Dali na, i-check mo na yan, dali. Oo, punta ka na sa page ko. Oo, sa Lindsay 1067, Lindsay 1067. Tapos bumili ka na ng mga paninda ko dyan. Hoy, charing lang. Siyempre mag-comment ka doon sa natin, sa kwento natin ngayon dito sa Lihim ng Liham. Si Girlie kasi, ito yung mga masasakit na mga breakup, no, na hindi mo talaga alam, ano ba? Ako ba yung nagkulang? O ikaw lang talaga yung kiriray? Diba? Baka naman ikaw lang talaga yung kiriray sa ating dalawa. Sasabihin mo lang nagkulang or di kaya naman hahanapin mo lang yung sarili mo. Pero ang totoo, baka ibang tao na yung hinahanap mo. Diba? Hahanapin ko lang yung sarili ko tapos malalaman mo, diba? May ibang kadate. Ang sakit, be! Hindi natin kinakaya yung mga ganyan. Wow! Pero kasi diba nakakalungkot lang na 10 taon, tulad ng lagi nating sinasabi, no? 10 taon, diba biglang na-trash lang, diba biglang tinapon lang, nang ganun-ganun na lang. Just because meron siyang nakitang iba. Ano bang masasabi mo sa ganito? Kwento po ni Girlie dito sa Lihim ng Liham. Ang sabi ni RJ Kim, yung siya nagpapakasaya tapos ikaw nasasaktan. Wow! Mga lalaki naman talaga ganyan, di ba? Hindi ka mag-judge
generalize na mga lalaki. Pero kasi katotohanan ng buhay, di ba? Minsan ang daling ma-fall out of love ng mga tao. Sige, wag na tayong maging gender specific. Minsan ang daling ma-fall out of love ng mga tao without even, realizing na, teka lang, tama ba tong mga ginagawa ko? Teka lang, baka naman mamaya naghahanap lang ako ng entertainment, pero baka naman mamaya siya pa rin talaga yung isisigaw ng puso ko. Mga ganong effect. Baka naman mamaya, nakakatuwa nga siyang kausap, pero baka naman yung jowa ko pa rin talaga yung hinahanap-hanap ko. Baka nakakatuwa lang talaga siya in general, pero tulad ng mga ibang mga bagay, nakakatuwa lang siyang kasama sa ngayon. Pero ang hahanap-hanapin mo pa rin in the long run yung alaga at pagkalinga ng totoo at original na jowa mo. Wow! Yung mga ganyan naman talaga. Minsan na-excite lang tayo sa presence ng ibang tao, pero ang katotohanan ng buhay, ang hahanapin mo pa rin yung original mo na jowa. Diba? Ay, sabi dito ni Joy Pablo, sana maging okay ka, ate girl. Siguro, kaya hindi kayo kasi may someone better na talagang nakatadhana para sa'yo. Yung magmamahal ng tunay at tatanggap sa'yo. Always watching here sa Sydney. Ang social naman talaga sa Sydney, Australia. Sabi naman ni Alvin sumulat, practice lang yan ni Lord yung 10 years. Pinakita rin sa'yo ni Lord na lahat po ay nagbabago. O, diba? Sabi po yan ni Alvin sumulat. Ang sakit naman ng practice na yun, babe. 10 taon. Wala bang practice na siguro mga mga 2 years, 1 year, ganyan, 3 years. Wag naman yung 10 taon. O sabi ni Jeff Oliveros, baka naman pinsan niya lang po yung nasa My Day, ate girl. Baka need mo lang na mag-enroll sa Jack Roberto Anti-Selos class. Si Jack Roberto na kahit anong maging ganap ni Barbie at saka ni, sino nga yun? Yung Chinito, sorry na, nakakalimutan ko palagi yung pangalan. Natatandaan ko palagi yung mukha niya, pero yung pangalan, talagang hard time. Remembering his name. So sorry na. Ano ang pangalan nun? Mga bakla kayo ng taon. Basta ganon, kahit anong, diba? Kahit anong pang-asar at paglilink nung jowa nitong si Jack Roberto tsaka dun sa lalaki na yun. Parang walang mararamdaman si Jack. O baka naman syempre hindi lang natin nakikita because may feelings pa rin naman yung lalaki, no? Wow! Syempre kahit paano napapa-overthink yun. Ikaw naman. Sabi naman ni Rosie Lopez, OMG girl, wag ka nang umasa, ginamit ka lang ng boyfriend mo. At yung lalaki naman, matapos magsawa sa'yo, gano'n na lang. Bata ka pa naman girl, mag-move on ka na lang at makakahanap ka rin ng para sa'yo. Ay nako. Sabi si David Lauchenko. Sino ba? Si David. Engulayan. Ay sabi dito, nako girl, sabi ni Mekal Conde, bigyan mo ng mapa yan, ate girl, kasi hahanapin daw yung sarili niya. Lagi naman ganun yung sinasabi. I need to find myself, soul searching, ganyan. Pero ang katotohanan ng buhay, find yourself, may kachat ka lang na iba. Ayaw mo pa sabihin. Alam mo, para sa akin yung mga lalaking hindi kayang sabihin, yung kung ano talagang score, yung nararamdaman nila, mga duwag yung mga yan mga walang yan. Diba? Kasi kung alam mo, totoong lalaki ka at saka talagang malakas yung loob mo, come what may, sasabihin mo talaga, sorry, hindi na kita mahal. Sorry, hindi ko nakikita yung future ko with you. Sorry, hindi ko nakikita yung sarili ko na bubuo ng pamilya with you. Ganon! Diba, prangkahin ninyo. Hindi yung natatakot kayo sa mga bagay-bagay. Diba, no, Miss Jing? Oo. Yun. Diba, sana sinabi na lang yung katotohanan ng buhay. Hindi yung, diba? At saka kung pinsan niya yon, naisip ko lang yun, kung pinsan niya yun o kaya kapatid niya, di sana binuo niya yung muka dun sa My Day, diba? Oo. Wala namang kailangan itago kung pinsan niya yun o di kaya naman kapatid niya yun. Bakit hindi niya binuo yung muka, diba? Bakit kilay lang at saka yung buhok lang yung My Day, diba? O kasama siya. Huy! Tigilan ako. Sabi ni Vance, kaya next time, mag-waze ka para hindi ka maligaw. Para daw kay kuya yan. Oo. Sabi naman ni Jenny, God has someone better for you who will love you unconditionally. Diba? Well, alam mo,
sa mas seryosong side, no, on the flip side, masakit naman talaga yung 10 years naghiwalay kayo, di ba? Yung tipong ang dami ninyong plano mo, magkasama na kayo, everyday umuuwi ka, at alam mong siya uuwi din sa'yo, magkasama kayong matutulog, magkasama kayong gigising. Wow! Oo, yun yung pinakamasakit sa lahat. Yung tipong dahil wala na kayo, hindi ka na uuwi nang nandun siya. Alam mo yun, uwi ka sa bahay na yun, pero pag uwi mo, wala na siya. No sight of him. Yung mga gamit niya, wala na doon. Tapos even yung mga text messages, ibang-iba na. Wala na mag-update sa'yo, wala nang magsasabi sa'yo ng I love you, kumain ka na ba, good morning, good evening. Yung mga ganong bagay, wala na eh. And for 10 long years, ganun yung naging practice ninyo. Yun naman lagi yung pinakamasakit sa lahat, yung mababago yung mga nakasanayan ninyo. Kasi na-attach kayo dun sa feeling and dun sa practice, diba? Sa actions and dun sa tao mismo. But sometimes, no, may mga bagay kasi tayong hindi nakikita na paparating na pala, hindi lang natin napapansin. No? Sa sobrang komportable natin doon sa mga partners natin at sa sobrang komportable natin doon sa feeling na in love tayo sa kanila or mahal natin sila, na wawala na sa isip natin or we fail to see and to stare yung mga dun sa mga bagay na signs na pala hindi lang natin alam. Wow! I'm sure merong mga signs na napapakita sa iyo yung boyfriend mo kasi 10 years kayo pero hindi mo lang napansin, bakla. Oo. Ganyan. Tsaka sana sinabi, no, kung ano talaga yung gusto or pinaramdam sa'yo kung ano ba talaga yung gusto. Tsaka sana nagkaintindihan kayo. Total, hindi pa naman kayo ganun ka-jonda. Di ba 25, 27? Yung iba nga dyan, 30 na. Almost 40 na. Pero, di ba, nandun pa rin sa phase ng nagde-decision pa rin kung magsisettle down na. So, wag natin madaliin ang mga bagay-bagay. Wow! Pero ang katotohanan ng buhay, ang dapat lang dyan is kaya mong dalihin yung sarili mo at kaya mong tumayo sa sarili mong paa. May rason kung bakit hindi kayo nag-workout. Maybe ang sabi ni Lord or ang sabi ng universe is that hindi mo na siya kailangan sa susunod na level up. Sa pag-level up mo sa buhay, hindi mo na kakailanganin yung jowa mo na yan. Tapos na yung kanyang task sa buhay mo. Kaya sige, oo, di ba bitawan mo na siya kasi meron akong ibibigay na bigger than he is. Bigger person than he is. Wow! So kailangan mo siyang i-let go. Yan na lang lagi yung gusto kong paniwalaan, na kapag merong umalis sa buhay ko or merong nawala sa buhay ko, merong something better that will come along and make everything brighter and prettier and more beautiful. Yung mga ganyang bagay, diba? So, kahit pa sobrang nakakalungkot dahil nga nag-end, something, ended, kailangan ma-excite tayo sa kung anong ibibigay sa atin ng buhay, di ba? Kasi sabi nga nila, every time na may natatapos, meron ding magsisimula. Uy! Nakaka-excite yung mga simula na ganyan, di ba? Kapag bago kang makakakilala ng tao, di ba, getting to know each other, ligaw-ligawan portion, nakakakilig naman talaga yun at saka nakakatuwa naman talaga yung feeling na, di ba, bibigyan ka ng, alam mo yun, importansya, ng respeto, di ba? Kaya yun, maging excited ka na lang for something better that will come along your way sa mga susunod na araw. But first, you have to let go, Ate Girlie. O, diba? Sabi ni Rovicel, naku, wag ka nang magjowa. O, hindi ka magiging bitter, Ate Rovicel. 9:25 na po nang nagmamagandang umaga. Ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Giving you something from Michael Pangilinan. This one is called Bakit Ba Ikaw? Once again, sa oras na 9:25. Let go yung mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. And most of all, i-let go mo yung mga taong ayaw nang sumama sa buhay mo.